Hi, Miss Jane. Ako po si Nico, o Nick sa Palayaw. Isa rin po ako sa masugid niyong tagapakinig dito sa iyong channel. Bilang isang tricycle driver, ay marami akong naging karanasan sa daan at minsan ay masayang karanasan sa loob ng isang pribadong silid. Para malaman niyo ang aking kwento, ay isasalaysay ko ang lahat ng aking mga naging karanasan. Nakapagtapos na ako noon ng high school, pero dahil sa wala namang kakayahang magpaaral ng kolehiyo ang aking mga magulang, kaya naging tambay na lang ako sa bahay. Pero paminsan-minsan ay sumasideline ako sa pagmamaneho ng tricycle namin. Lalo kapag gabi hanggang madaling araw, para walang huli. Nasa 18 years old pa lang kasi ako noon at wala ring lisensya. Mabuti na lang dahil bihira rin naman ang magkaroon ng checkpoint ang LTO sa lugar namin, kaya malaya akong nakakapamasada. Pero bilang pag-iingat na rin ay sa gabi na lang ako namamasada hanggang madaling araw. Isang gabi noon, masama ang panahon, tuloy-tuloy ang patak ng mahinang ulan, pero napakalamig ng paligid dala ng malakas na hangin. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ay 3 lang ang naging pasahero ko at napakalapit pa ng destinasyon. Kaya naman napakaliit lang ng bayad. Naisipan kong pumarada sa tapat ng isang bar. Pagtsatsagaan ko na lang maghintay ng mga uuwing lasing para makakuha ng pasahero bago ako umuwi. Ganon din naman sa pilahan ng tricycle sa terminal at sa palengke. Halos wala ring usad ang pila, gawa ng masama ang panahon at kakaunti lang ang mga tao sa lansangan. Pasado alas 9 na noon ay tuloy-tuloy pa rin ang mahinang pag-ulan. Giniginaw na ako at sa isip ko pa noon na kapag sumapit ang alas 10 ay uuwi na ako. Wala namang patutunguhan ang mamasada pa ng matagal kung masama ang panahon at gabi pa. Sumapit nga ang alas 10 ng gabi. Inayos ko na ang pagkakasuot ng aking jacket dahil bala ko nang umuwi. Nang makita kong may dalagang lumabas mula sa isang bar. Wala siyang payong at nakatakip lang ang hood ng jacket sa kanyang ulo. Kinawayan niya ako kaya agad akong nagpaandar ng tricycle at lumapit sa kanya. "Saan po kayo, ma'am?" "Sa may akasya ako, kuya." "Magkano?" Wika niya, kaya agad kong inisip kung magkano ba papunta roon. Naalala ko, 80 pesos ang pamasahe papunta roon, pero para na lang makauwi na ay sinabi ko na lang na 60 pesos na lang sa'yo, ma'am. Papauwi na rin naman ako. "Okay, kuya. Hatid mo ako." Wika niya at sumakay na agad. Ako naman ay bumaba sa motor at pumunta sa may pintuan para ilatag ang kurtina roon. Dahil alam kong salubong kami sa hangin na may ulan. Siguradong mababasa siya kung hindi ko aayusin ang pagkakalatag ng kurtina. Matapos ko maayos ang kurtina, ay agad na akong sumakay at bumiyahe na nga kami. Habang bumabiyahe, ay pasimple ko siyang tinitignan sa side mirror. Napapansin kong parang masakit ang tiyan niya dahil panay ang hawak niya roon. Naisip ko na baka iyon ang dahilan kaya siya umuwi ng maaga. Sa pagkakaalam ko kasi na madaling araw pa ang uwian ng mga nagtatrabaho sa bar na iyon. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe ay pumasok na ako sa hindi sementadong daan. Sabi niya kasi sa may dulo pa raw ang bahay niya. Huminto ako sa may dulo dahil iyon na ang huling bahay roon. Tapos tumingin ako sa kanya. "Heto, kuya." Wika niya, sabay abot ng pera. Noong tingnan ko ay 100 pesos iyon. Nagsisituloy ako sa isip ko.
Sana ay sinabi ko na lang na 80 pesos ang pamasahe para hindi na ako mahirapan maghanap ng panukli dahil meron naman akong buong 20 pesos. Saglit lang ma'am ha, hanap lang ako ng panukli. Wika ko, dahil iyong 20 pesos na buo pa lang ang hawak ko. Binibilang ko pa iyong mga barya. Nang makita ko siyang nagtatakbo na papunta sa bahay niya. Hinayaan ko lang dahil baka nagmamadali siya. Baka nga masakit ang tiyan. Pero bago pa siya pumasok sa bakuran ay narinig kong sabi niya, "Keep the change kuya." Wika niya pero hindi ko iyon pinansin dahil bala ko talaga siyang suklian ng tama. Matapos kong magkalkal ng barya ay 30 pesos lang ang buo kong panukli. Pinag-iisipan ko kung ihahatid ko ba sa kanya o aalis na ako. Total sabi niya naman, keep the change. Pero tila may nag-uudyok sa akin na ihatid ang sukli kahit kulang ng 10 piso. Umikot muna ako sa may sidecar ng tricycle dahil aayusin ko ang kurtina noon. Nang may nakita akong tila kulay itim na mga patak sa loob. Kaya naman kinuha ko ang flashlight at inilawan yun. Hindi pa ako nakontento. Tinampian ko pa ng aking daliri at doon ko nakita ang kulay pula iyon. Maging iyong ibang patak ay hinawakan ko na rin. Pula talaga at ang hinala ko ay dugo. Sabi ko na lang sa isip ko, ano kaya ang nangyari roon? Nakunan ba siya? O baka naman nagkaroon ng customer na gabinti ang pagmamayari, kaya nawasak ang teritoryo. Medyo napapangiti pa ako noon sa naiisip ko, pero nangibabaw sa akin ang pag-aalala. Kaya naman dala ang 30 pesos na panukli ay naglakad ako papunta sa may bakuran noong bahay ng dalagang pasahero ko. Napansin kong nakabukas pa ang pintuan ng bahay niya at wala pa ring ilaw sa loob. Anong meron? Bakit hindi man lang siya nag-on ng ilaw bago pumasok? Wika ko sa isip ko. Noong nasa may gate ako ay nagtawag na ako ng tao po. Ma'am, ito po ang sukli nyo. Pasensya na at kulang ito ng 10 piso. Wika ko at tuloy-tuloy na naglakad papasok hanggang sa mailawan ko ang bahagi ng kanyang pintuan. Naroon ang dalaga, nakahandusay at walang malay. Kaya naman, dali-dali akong lumapit sa kanya at pilit siyang ginigising pero hindi magising. Sinindihan ko ang ilaw sa sala ng kanyang bahay. Mukhang walang ibang tao roon maliban sa kanya. May nakita akong isang malapad na tuwalya. Kinuha ko iyon at ibinalot ko sa kanya. Kinuha ko na rin ang susi na nakasaksak sa pintuan at inilagay sa kanyang shoulder bag. Saka ko muling isinara ang pintuan ng kanyang bahay. Isinakay ko siya sa tricycle at dinala sa ospital. Pagkarating sa ospital ay in-interview ako roon tungkol sa dalaga. Sabi ko sa nurse na lalaki, "Boss, hindi ko yan kilala. Pasahero ko yan ngayon. Inihatid ko sa bahay nila. Tapos biglang nahimatay sa may pintuan. Kaya dinala ko na rito. May mga nakita rin akong bahid ng dugo eh. Kaya baka buntis yan na nakunan. O may naging customer na foreigner at napunit." Natawa naman ang lalaking nurse sa mga pinagsasasabi ko. Sabi niya na lang, "Sige, maghintay ka muna dito saglit ha. Sasabihan kita kung pwede ka nang umalis." "Okay boss," sagot ko naman. Makalipas ang 10 minuto siguro ay muling lumabas ang nurse. Sabi niya, "Sir, pasok ka rito. Pinatatawag ka ng pasyente." Wika niya at umalis muna saglit. Kaya naman pumasok na ako sa silid na iyon. "Hi ma'am, ako po yung tricycle driver na naghatid sa'yo. Nahimatay ka po sa may pintuan ng bahay nyo, kaya dinala na kita rito."
Sabi niya naman, "Anong pangalan mo, kuya?" "Nico po." "Nico, salamat sa pagliligtas mo sa akin ha. Pwede ba akong makisuyo kahit isang beses na lang?" "Oo naman. Ano yun?" "Pumunta ka sa bar na pinagsakayan mo sa akin kanina. Hanapin mo si Hana. Sabihin mo ang nangyari sa akin. Tapos dalhin mo siya rito." Ma'am, anong pangalan yun na sasabihin ko dun sa Hana?" "Melody. Yun ang pangalan ko." "Okay, sige Ma'am Melody. Pupuntahan ko na siya agad." Wika ko at agad na akong lumabas. Habang nasa tricycle ako, bumabiyahe papabalik sa bar, ay hindi mawala-wala sa isip ko ang mukha noong dalagang si Melody. Doon ko lang kasi siya natitigan ng maayos at may maliwanag na ilaw. Napakaganda niya pala. Ang liit ng mukha niya na parang si Jillian Ward at napakaamo. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang nagmamalaki niyang kayamanan dahil halata talaga kahit nakahiga na siya sa hospital bed. Napakaputi at napakakinis niya rin. Ayoko man isipin pero para akong na-love at first sight. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na ako sa bar. Pinatawag ko sa guard ang babaeng nagngangalang si Hana. Maganda rin yun, pero mas payat ang pangangatawan. Pero hindi rin papatalo ang kayamanan. Gifted rin. Sabi niya, "Ano yun kuya? Pinatawag mo raw ako? Wala akong utang sa'yo ha, at hindi kita kilala o naging customer." Sabi niya naman, Naku, hindi ganun ma'am. Ako yung driver ng tricycle na naghatid kay Melody sa bahay niya. Nahimatay siya sa mismong pintuan ng kanyang bahay, kaya dinala ko siya sa ospital. May malay na siya ngayon, pero pinapasundo ka niya." Sabi niya naman, "Naku, sabi ko na nga ba eh, ang kulit kasi. Sinabi ko nang ihahatid ko na ayaw naman magpahatid. Mabuti na lang ng magandang loob ka kuya na ihatid siya sa ospital." "Oo naman po ma'am. Ayoko may taong mapapahamak dahil wala akong ginawa." Sagot ko naman. Di sige pala kuya, tara na sa ospital. Ihatid mo na ako." Wika niya at inihatid ko na nga siya. Matapos ko siyang maihatid ay umuwi na rin ako agad. Wala na rin naman akong gagawin ron. Makalipas ang 3 linggo, muli akong pumarada roon sa may bar upang maghintay ng pasahero. Nang makita kong naglalakad papalapit sa akin si Melody. "Hi Nico, hindi ka na nagpakita uli sa akin sa ospital. Hindi na tuloy ako nakapagpasalamat sa iyo. Tsaka hindi ako nakapagbayad ng pamasahe sa paghatid mo sa akin sa ospital. Pati yung paghatid mo kay Hana, hindi rin daw siya nakapagbayad." "Naku ma'am, wala yun. Emergency situation naman yun eh. Kaya ayos lang na magkawang gawa." "Nice. Napakabait mo pala talaga. Dahil dyan, may gantimpala ako sa'yo. Nakapasok ka na ba sa bar namin?" "Naku, hindi pa ma'am. Balita ko, mahal dyan." "Oo, mahal talaga dyan. Mga foreigner ang customer namin madalas. Pero dahil naging mabait ka sa akin, sagot kita." "Ha? Anong ibig mong sabihin ma'am?" "Basta, iparada mo muna yung tricycle mo sa likuran. Hintayin kita sa pintuan sa likuran din na bahagi ng bar ha. Bilisan mo, malapit na ang oras ko." "Ha? Anong oras?" "Nako, wag ka nang maraming tanong. Sige na, iparada mo na yan ron. Hintayin kita sa may likuran ha." Wika niya at agad na akong iniwan. Di dahil sa hindi malinaw sa akin ang sinasabi niya, kaya sinunod ko na lang din. Matapos ko maiparada ang tricycle, ay saglit lang akong tumayo doon sa may likuran. Tapos lumabas na si Melody. "Uy, anong gagawin ko dyan?" Tanong ko pa. "May performance kasi ako ngayon. Magsasayaw ako sa gitna." "Uy, huwag mong minamaliit ang favor na ito ha. Pang VIP lang ang show ko. Halika na,
Iiwan muna kita kay Hana. Siya muna bahala sa'yo habang nasa entablado pa ako. Wika niya at dinala na ako sa loob. Pagkarating roon ay naroon din si Hana. Bes, ikaw na muna bahala rito kay Nico ha. Kapag nagtanong si manager, sabihin mo boyfriend ko para hindi nasitahin. Oo Bes, ako na bahala rito kay Papa Nico mo. Pumunta ka na ron sa backstage. Magtatatalak na naman si Mamita kapag wala ka pa ron. Oh, halika na Nico, ako na bahala sa'yo. Wika ni Hana at dinala na ako sa isang silid. May lamesa roon pero hindi masyadong exposed. Tapos tinawag niya ang waiter. Kuya Mike, ipagdala mo itong si Pogi ng isang beer. Tapos manipang pulutan. Lista mo sa akin. Boyfriend to ni Melody eh. Tinignan naman ako noong waiter, sabay sabing, ang swerte mo Brad, talagang star of the night pa rito ang nabingwit mo ah. Wika noon, tapos umalis na. Ilang saglit pa ay may nilapag pang beer na isa at isang platitong mani. Sabi naman ni Hana, dito ka lang Nico ha. Basta kapag may nagtanong kung sino ka, sabihin mo boyfriend ka ni Melody. Malakas yun rito, kaya walang magpapaalis sa'yo. Kausapin ko lang din si manager. Dapat kasi may show rin ako ngayon, kaso inilipat ng madaling araw. Mapupuyat na naman tuloy ako sa kakahintay ng oras ko. Kakausapin ko lang saglit. Wika pa ni Hana at iniwan na ako. Ilang saglit pa ay pumatay na ang ilaw sa buong entablado. May iilang maliit na ilaw na lang ang naiwan sa may bahagi ng mga lamesa ng customers. Nagsimula na rin ang isang nakakahalinang tunog. Tapos may nagsisimulang sumayaw sa gitna na tinutukan ng pulang spotlight. Sa hubog ng kabuuan noon ay alam kong si Melody na yon. Grabe, napakagaling niyang sumayaw. Hindi magalaw, pero tila hihilahin ka sa isang malalim na imahinasyon na siya ang kasama mo. Para siyang ahas na dahan-dahan ng gapang sa buno ng bayabas. May isang dance pole sa gitna, doon siya humahawak at iyon ang kanyang sinasayawan. Grabe naman ang ingay ng mga VIP customers na nasa harapan. At nagulat pa ako noong makitang karamihan sa kanila ay mga Koreano at mga Hapon. May mga lumapit pa kaunti at nagpasabog ng pera sa stage. Halos hindi magkamayaw ang lahat sa paghiyaw, sipol at palakpak. Pakiramdam ko ay para akong nalasing sa nakikita kong sayaw ni Melody. Para akong nasa isang panaginip at kaming dalawa lang ang naroon. Ilang saglit pa ay unti-unti niya nang tinatanggal ang mga sagapad. Mas lalong nabaliw ang mga parokyano. Ako naman ay panay ang tungga sa hawak kong beer dahil nanunuyo na ang aking lalamunan. Hanggang sa alisin na nga ni Melody ang lahat. Tanging istaleto na lang ang suot niya habang sumasayaw. Huling tungga ko ng beer ay nagulat ako dahil wala nang laman. Hindi ko man lang namalayan na naubos ko yon. Nagulat na lang ako noong may isang beer pa ang inilapag sa harapan ko. Pagkalingan ko ay si Hana yon. Nakangiti, sabay sabing, nakakatuyo ba ng lalamunan? Parang nauhaw ka bigla eh. So, kulang ang isang bote. Oo. Salamat dito Hana. Sabi niya naman, first time mo makapanood ng ganito? Oo, maiksing sagot ko pa. Maswerte ka dahil si Melody ang una mong nakita sa ganyang sayaw. Kung makakahintay ka pa sana, magaganyan din ako mamayang madaling araw. Nilipat ni manager ang sked ko eh. Ginawang 2:00 ng madaling araw. May bagong batch daw kasi na nagpa-reserve. 1:00 ng madaling araw ang dating. Kaya ako ang magsasayaw pang entertain sa mga yon. Kapag ako ang makita mo sumayaw ng ganyan, siguradong mababaliw ka rin.
Baka kailangan mo ng isang bucket ng beer dahil sa sobra-sobrang panunuyo ng lalamunan mo. Wika niya pa, pero hindi ko na siya sinagot at nanatili nang nakatutok sa pagsasayaw ni Melody. Alam ko kasing malapit na yon matapos dahil patapos na ang tugtog. Ilang saglit pa nga ay natapos na ang kanta at muling dumilim ang entablado. Noong muling lumiwanag ay wala na ron si Melody. Nawala na rin bigla ang mga perang nakasabog roon. Sabi ko kay Hana, Hana, nasaan na si Melody? Ano ang next na gagawin niya? Magbibihis yun ng dress. Magmumukha yung diwata kapag muling lumabas ng dressing room. Tapos uupo yun dyan sa may mahabang table na maraming Koreano. Makikipagkilala at makikipagkwentuhan saglit. Sponsor kasi nila ang show na yon. Alam mo bang 20,000 ang bayad sa show na yun? 15,000 ang napupunta kay Melody. Tapos 5K ang mapupunta sa bar. Sa kanya rin mapupunta lahat ng perang isinabog sa entablado. Sana lang ganyan din kagalante ang mga customer mamayang madaling araw para tiba-tiba rin ako. Dito na lang natin hintayin si Melody. 30 minutes lang yun uupo ron tapos pwede nang umalis. Tapos sisibat na yun ng uwi at matutulog na. Takot yun mapuyat eh. Tumatawang wika pa ni Hana. Makalipas nga lang ang 10 minuto ay lumabas na si Melody. Nakadress ng kulay light blue, napakaganda niya talaga. Lalo at naka-wavy kaunti ang pagkakaayos ng buhok. Saglit iyong kumaway sa akin at kumindat. Tapos diretso nang umupo sa mga customers sa harapan. Sabi naman ni Hana, Hoy, tigilan mo muna yung kakatitig mo kay Melody. Nadidistract siya oh. Baka biglang magalit sa kanyang mga customer niya kapag napansing panay ang tingin niya rito. Okay, sorry. Napakaganda niya kasi. Kaya hindi ko maiwasang hindi tumitig. Mamaya mo natitigan kapag kayong dalawa na lang. Ha? Bakit? Paano magiging kaming dalawa na lang? Ay? Manhid lang? Hindi mo narinig na tinawag kang boyfriend ni Melody? Ibig sabihin nun, bet ka niya. Basta, alam mo na yun. Sumabay ka na lang sa Agos. Mukhang gusto mo rin naman siya eh. Ang likit ng mga titig mo. Hana, yung pagkaka-hospital ni Melody, tama ba ang hinala ko? Nakunan siya kaya siya dinugo? Oo, nakunan nga siya. Nabuntis siya ng boyfriend niya. Kasama rin namin yung dito. Kaso nabingwit ng isang mayamang bading at isinama sa Maynila. Kaya ayun, broken-hearted si Melody. Uminom yata siya ng maraming gamot noon dahil gusto niyang tapusin na ang buhay niya. Kaso mukhang sa baby lang umepekto ang gamot. Mabuti nga at nakasurvive siya. At syempre, dahil yun sa tulong mo. Dahil kung hindi mo siya nadala agad sa ospital, edi deads na rin siya dahil sa pagkakaubos ng dugo. Akala ko hindi na siya makaka-recover. Pero noong kaya niya nang tumayo at maglakad, ay puro na ikaw ang kwento niya. At kapag nakapasok raw siya uli sa trabaho ay hahanapin ka niya. Mabuti at pumarada ka sa tapat uli. Hindi ka na kasi nagpakita pa sa kanya magmula nung dalhin mo siya sa ospital. Kaya hindi namin alam kung saan ka kakagilapin. Siya nga pala, hindi rin ako nakapagbayad ng pamasahe noong inihatid mo ko sa ospital. Maging si Melody ay hindi rin daw nagbayad. Pero anyway, hindi na kita babayaran dahil siguradong after ng gabing to, sobra-sobrang grasya ang matatanggap mo sa kanya. At sa akin na rin. Pero saka na yung galing sa akin, sa right time na. Wika niya sabay kindat sa akin. Hindi ko rin naman masyadong inintindi ang mga sinabi niya. Dahil iyong mapainom ako ng 2 beer at makapanood ng ganong show, ay sobra-sobrang kabayaran na nila yon sa akin. Makalipas ang 30 minutes ay nakita kong umalis na si Melody at pumasok sa likuran ng stage. Sabi naman ni Hana, "Tara Nick, siguradong aalis na kayo ni Melody." Sabi niya, sabay hila sa kamay ko. Kaya agad na akong tumayo.
Wait mo na lang siya sa tricycle. Doon ngayon dederecho. Wika niya, kaya pagkarating sa may pintuan ay nagpunta na ako sa tricycle na dala ko at isinaksak na ang susi. Maya-maya ay nakita kong lumabas na si Melody. Nakapantalon ng itim, nakaitim ng damit, naka-jacket at may hoodie pa. At halos hindi makikita ang mukha. Agad siyang lumapit sa akin at pumasok sa tricycle. Tara Nick, bago pa may makakita sa akin ng mga customer. Minsan kasi inaabangan nila ang mga performer sa labas kapag tumanggi na ma-take out sila. Ha? Nagpapa-take out kayo? Oo, pwede kaming i-take out at dalhin sa ibang lugar. Pero kami ni Hana ay hindi kami nagpapa-take out. Hindi na namin yun kailangan. Star performer kami eh. Isang show lang namin ay sobra pa sa isang buwan naming panggastos. Kaya bakit pa namin dudungisan ang pagkatao namin para lang sa pera? Kaya tara na, bago pa may makakita sa akin. Sabi ko naman, saan tayo pupunta? Di sa bahay ko, sa Akasha, dali na. Wika niya na halatang nagmamadali. Kaya agad ko na rin pinatakbo ang tricycle at diretso na kami sa bahay niya. Pagkarating roon ay sabi niya, halika Nick sa loob. Tamang-tama nakapaglinis ako ng bahay dahil ilang linggo rin akong hindi pumasok. Kaya marami akong time para maglinis. Tara pala sa kusina. May pagkain na akong nakahanda rito. Ipapainit ko na lang. Wika niya at sumama na ako sa kanya sa kusina. Nakita kong may mga ipinainit siya sa kaldero. Noong inihain ay sinigang na hipon iyon at kanin. Tara, kain na tayo. Nagutom ako sa sayaw na yun. Matagal rin akong hindi sumayaw kaya hiningal ako. Sabi ko naman, hiningal ka pa sa lagay na yun? Napakagaling mo nga eh. Para kang isang diwata na sumasayaw sa hangin. So, nagustuhan mo ang napanood mo? Oo. Natuyuan nga ako ng lalamunan. Nakaubos rin ako ng 2 beer. Mabuti at dinagdagan ni Hana yung beer na inilapag ng waiter. Grabe kasi talaga ang performance mo eh. Nakakatuyo ng lalamunan. Tawa naman siya ng tawa na parang kung ano lang ang pinag-uusapan namin. Matapos namin kumain ay itinambak niya lang ang mga plato sa kusina. Tapos naglabas ng beer at dinala sa sala. Doon kami nagkwentuhan hanggang sa sabihin niya, Nick, anong masasabi mo sa akin? Ngayong alam mo na ang pagkatao ko at totoong trabaho ko sa loob? Wala naman akong nakikitang masama sa nakita ko. Bilib nga ako sa'yo dahil hindi ka umaasa kahit kanino. Ikaw lang ang bumubuhay sa sarili mo. Tsaka sa kabila ng kabiguang pinagdaanan mo, ay nagawa mo pa rin bumangon. So, kinuwento ni Hana ang history ko ng pagkakahospital. Medyo. Wala ka namang kasalanan roon, kaya hindi mo dapat ikahiya. Seryosong wika ko pa. Nakita kong titig na titig siya sa mga mata ko habang may kaunting luha na nanggigilid sa kaniyang mga mata. Tapos sinabing, hindi nga ako nagkamali sa pagkakakilala ko sa'yo. Isa kang mabuting tao, Nick. Wika niya, sabay tinawid ang distansya ng aming mga labi. Dahil sa sobrang nahuhumaling na rin ako sa kanya, kaya hindi na rin ako pumalag pa. Sinabayan ko na siya sa nais niyang mangyari. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang lumayo sa akin, tapos sabi niya, Nick, gusto mo kong makita na magsayaw ng ganoon ng malapitan? Yung ikaw lang mag-isa ang audience at sasayawan pa kita. Sabi ko naman, naku, wala akong 20,000 na pambayad sa ganong performance mo. Para sa'yo, Nick, libre lang.
Nakangiting wika niya at lumapit sa stereo. Tapos nagpatugtog ng nakakaakit na musika. Nagsimula na siyang sumayaw sa harapan ko habang isa-isang inaalis lahat ng mga sagabal. Agad na akong humawak sa isang bote ng beer dahil nagsisimula na naman akong matuyuan ng lalamunan. Ilang saglit pa ay lumapit na siya sa akin at umupo sa mga hita ko ng paharap. At doon sumayaw na parang ahas. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil, sinunggaban ko na siya. Narinig kong natawa siya at sinabing, "Uy, bawal sa customer ang humawak sa nagpe-perform, no?" Wika niya, tapos lumaban na rin noong hindi ko na siya pinakawalan. Doon na nga namin ginawa ang pangmalakasang sagupaan na una ko lang di naranasan sa kanya. Matapos noon ay dinala niya ako sa kwarto at doon pinatulog. Diretsahan niya na rin akong tinanong kung gusto ko ba raw siya maging kasintahan. Tatanggi pa ba ako? Para na akong nanalo sa loto noon. Sa sobrang ganda ng magiging kasintahan ko, kaya pumayag na rin ako. Noon na nagsimula ang aming masayang relasyon. Ang akala ko ay ganun lang kasimple ang relasyong iyon. Hanggang sa isang gabi, pagkasundo ko sa kanya ay kasama namin si Hana sa bahay niya. Kumain din kami at nag-inuman. Sabi ni Melody, "Babe, gusto mo rin bang makita si Hana mag-perform?" Napatingin ako kay Hana at nakitang nakangiti siya. Oo, pero kapag nasa bar na lang siguro." Sabi naman ni Hana, "Bakit sa bar pa? Mas okay nga rito dahil wala ring ibang matang makakakita at walang restriction." Bigla akong nagtaka sa ibig niyang sabihin, kaya napatingin ako kay Melody. Sabi niya naman sa akin, gusto ka rin daw bayaran ni Hana sa libreng sakay, pero hindi pera ang ibabayad niya, kundi sakay ka rin sa kanya ng libre. Literal na sakay. Huwag kang mag-alala, she's my best friend, kaya wala akong karapatan pagdamutan siya. Basta kung gagawin niyo ang bagay na yon, dapat present ako, para hindi ko ma-feel na may lihim kayo na hindi ko alam. Wika ni Melody. Hindi pa nga ako nakakasagot ay tumayo na si Hana at nagpatugtog ng musika. Tapos sinimula ng sayaw. Si Melody naman ay lumipat ng upuan. Lumayo sa akin para raw makabuelo si Hana sa kaniyang moves. Totoo nga ang sabi ni Hana. Magaling rin siyang mag-perform at gaya ng pinag-usapan, after ng tugtog ay tinawid niya ang distansya ng aming mga labi at ginawa ang bagay na nais. Naroon lang din si Melody, tumutulong sa ginagawa namin. Noong makatapos ng isa si Hana at sinabi ni Melody na lumipat na kami sa kwarto para makabuelo raw kaming tatlo dahil sasabay na rin siya. Pagkapasok nga sa kwarto ay tatlo na kaming magkakasabay na naglaro ng apoy. Totoo nga ang sabi nila, manatiling mapagpakumbaba at matulungin sa kapwa. At darating rin ang panahon na bubuhos ang saya at biyaya. Doon na nagsimula ang masasayang araw ng aking buhay. Hindi naglaon ay ibinili ako ni Melody ng jeep na papapasadahan ko. Ang tricycle ay ibinalik ko na kinatatay. Tapos nagsama na kami ni Melody sa bahay niya. Naging boarders na rin namin si Hana. Pero kakaiba, dahil sa iisang kama lang kami natutulog. Sharing is caring kumbaga. Hindi naglaon ay nabuntis ko si Melody. Kaya huminto na siya sa pagpasok sa trabaho niyang panggabi. Tapos noong umidad ng mahigit 1 taon ang anak namin, si Hana naman ang nabuntis ko. Kaya bumalik si Melody sa trabaho niya, tapos si Hana ang bantay sa anak namin. Pero kalaunan ay tagtayo na rin kami ng negosyo para hindi na nila kailangan bumalik pa sa trabahong panggabi. Walang nakakaalam na isang pamilya lang kami sa pamamahay na iyon.
Ang alam ng pamilya ko na si Melody ang asawa ko at si Hana ay border lang namin. Wala kaming pakialam sa kung ano ang isipin ng ibang tao. Ang mahalaga ay masaya kaming tatlo bilang isang malaking pamilya sa loob ng masayang pamamahay. Wakas. Ayun, my loves, isa na namang kakaibang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang video ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang maraming kwentong i-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong to. At muli ko na rin ipapaalala na pwede ka rin magbahagi ng kwento mo rito, my loves. Safe ang identity mo o maging ng ibang mga tauhang kasama sa kwento. I-PM mo lang kami sa ating official FB page na Miss Fujiko Stories. Si Miss Fujiko mismo ang sasagot sa iyo ron at pag-uusapan ng kwentong gusto mong ibahagi rito. Hintayin ka namin roon, my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and take care.